Hello, Hungry Minds. Nung manalo si Abdul Al-Sayed sa senatorial race sa Michigan, maraming nagulat. Uh, Sayed claims to be a socialist or social democrat. Sa New York, ganun din si Mandami. He claims to be a socialist. May isa akong vlog noon na sabi ko, yung American politicians, mga 30 to 40, who claims to be socialist are gaining grounds. Oh? Bakit kaya? Bakit kaya nangyayari ito? Tapos nakakatuwa pa si Trump, inatake ito si Said na komunista daw. Nagpapakita lang ng pagka-ignoramo siya, masama daw yung komunismo, etc. etc. Si Rubio naman, sabi ay trace siya raw yung pagpasok ni Said sa Amerika, baka daw nakagawa ng mga violation. Ang hindi niya alam, si Said ay pinanganak sa Amerika. No? Bobo talaga. Anyway, no? Si Joseph Piper sa libro niyang Leisure, The Foundation of Culture, said that it was only when man learned domestication na domestication meaning kung sundan natin ang mainstream history, dati kasi hunter-gatherer eh. Araw-araw ang nag-gather ng makakain, nag-hunt ng makakain ang mga tao. Pero when they learn to domesticate plants and animals, uh, hindi naman kailangan mag-hunt araw-araw, pwedeng magtanim, pwedeng domesticate nga, ilagay mo sa kulungan, pakainin mo, palakihin mo, patabain mo, palaguin mo. No? He had no time for leisure kasi hindi naman siya araw-araw ngayon kailangan mag-hunt o mag-kolekta ng makakain. Then that also cause social stratification kasi yung iba mas maraming na-domesticate, yung iba mas malago yung ani. No? And that social stratification created inequality in society. Okay lang naman yun, normal lang naman yun. Ang hindi mabuti ay what people do with this inequality. Those who have more tend to oppress those who have less, no? Tapos siyempre sa feudal age, kita rin natin noon, mga royalty, then came the scientific revolution, in the industrial revolution, no, the capitalist, no. Siyempre ang espiritu ng kapitalismo ay more profit for less capital, no? And isang capital mo diyan, isang ginagastusan mo diyan ay ang labor, siyempre. So yun ang they just want to cut the cost of labor by not paying the workers very well. Nakita ni Marx to, no, ng mga late 18th century. No, kaya nga he wrote the Das Kapital with Friedrich Engels, and that became the Bible of the socialist movement. Of course, technically, there's no such thing as a communist society kasi ideal na yan eh. That's the final stage na. Socialist muna bago maging communist. Although, there were many experiments, no? Many failed also. And many lives were taken by this so-called revolution, no? Kasi sobrang talagang paghihirap ng mga tao, no? But there were some were successful. Ngayon, balikan natin yung sa US. Bakit kaya socialism is gaining ground in the US and all over the world, no? Kahit dito sa Pilipinas, nung linggo, GTNR na Kamentong may pinakita silang survey na parami mga Pilipinong nagpapabor sa China at paraming Pilipino ang hindi nagpapabor sa Estados Unidos, no? Kasi siyempre very oppressive ng capitalist system sa Amerika. For some time it worked, kaya lang naging oligarchy, no? Ang mayaman lalong yumaman, ang mahirap lalong naghirap, no? So ngayon, 1% of the elites in America control the economy, control the government, no? Whereas majority are living paycheck to paycheck. Dahil sa mga paghihirap kahit sa Europa, no? Dahil sa paghihirap ng Western world, may nakita silang bagong posibilidad.
yung China na socialism could work, no? But different kind of socialism kasi bawat bansa iba-iba yung formula nila ng socialism. Iba yung sa Latvia, iba yung sa Romania. Nakausap ko nga one time yung naging kaibigan din kami nung yung former foreign minister ng Romania. Pumunta kami doon sa Communist Party of China Museum sa isa sa mga trips ko sa China. At sabi ko, how come socialism work in China, not in Romania? Sabi niya, there are so many strands, there are so many mutation of socialism. Then syempre, yung leader din makes a lot of difference. No? Yung sincerity ng leader, talagang to implement a true socialism, not corrupt and with a heart for the people. No? Yun si Deng Xiaoping. No? Iba-iba rin ang mga strain, mga mutation ng socialism. No? Sa capitalist society, yung mga landlords, halimbawa, kapitalista, they make money in their sleep. No? So, they try to stop that. Ang nakikita ko talagang bottom line ng oppression sa capitalist society ay yung land ownership, yung rent na tinatawag. No? Ang ginawa ng China, the all lands, all properties belong to the state. Kaya nga mura yung rent sa China, mura yung real estate. Although nobody owns their house, lease lang yan or you lease it to the government for a very, very low price. No? Then pati ang banking, the five major banks in China are state-owned. Tapa yun. That's a very oppressive system kasi yung banking system eh. Kaya kung state ang may-ari, marami pa. Hindi ko naman sinasabing perfecto ang China, marami pang problema. Kaya lang the intention and the sincerity to address all these problems are there. Hindi pa rin tulad sa ibang bansa. Lalo dito sa Pilipinas, wala silang pakialam sa mga tao. No? Wala silang puso para sa tao. Kaya ang mundo ngayon may nakikitang bagong posibilidad na sistema ng governance. In fact, may isa akong vlog noon sa Bugtaw kayo na yung paghahanap ng bagong formula for governance. Ito ngayon, lalo na yung mga nakapunta sa China, ano? Makikita mo talaga, ano ka, mangilabot ka, mamangha ka, ma-overwhelm ka sa progress, sa ganda ng buhay, sa mura ng bilihin, mura yung transportasyon, mura yung kuryente, at napaka-peaceful na lugar. At of course, higit sa lahat, lalo na sa Southern China, yung pagkain napakasarap. Kaya mas gusto ko doon sa Southern China kaysa sa Northern China. Mas tugma kasi yung mga pagkain doon sa panlasa nating mga Pinoy. Kasi yung mga Chinese cooking dito, usually Cantonese cooking yan eh. Galing din ng Southern China. Dito sa Pilipinas, democracy daw, neo-liberal democracy, na ngayon ang mga elite sa Amerika are biting and scratching, holding on to that system. Pero may mga economist tulad ni Dr. Richard Wolff, Professor Jeffrey Sachs na nagsasabi, the collapse of that system is unavoidable and a new system will emerge kasi human nature can no longer sustain it. Human nature can no longer take it. This is not a humane way how to live, itong capitalist system. Dito sa Pilipinas naman, siyempre may Communist Party of the Philippines din na ganun sanang intensyon pero wala rin eh. Naging corrupt na rin. Tingnan mo yung mga kabayan black ngayon dyan sa Congress na mga komunista. Si Ridon, BMW, naging malitagang na rin. Tapos BMW ng sasakyan. Tapos sila na mismo nagpapatayan dahil sa away-away sa pera, yung revolutionary taxes na diyan nga daw sa Calabarzon, hindi bumababa sa 50 million a month yung revolutionary taxes na nakokolekta ng CPP, NPA, NDF, CNN, tinatawag. No? And talking about the communist, kasi may pumutok na kababalaghan kamakailan yung mga kabaong na nandun yung mga picture na si Jinping, Wang Yi, Ambassador Qing, no? Nung nakita ko yon yung unang pumasok sa isip ko, operation ni Nagiboto ng Tariela. Pero may nakapagsabi sa akin, very reliable source, hindi daw kinagibo yon, hindi daw kinatariela yon. Gawain daw yun ng mga kaliwa, no? CPP, NPA, NDF.
to steer more trouble between the Philippines and China. And historically, talaga nga namang laro nila yung ganon. No? And besides, the CPP and PNDF is financed and controlled by the Central Intelligence Agency. So malamang utos ng amo nilang CIA yun. Diba, sa Europe ngayon, yung US intelligence, they are warning Europe that Russia will attack NATO. So pinagpiprepare. No? Talagang nanggugulo sila buong mundo ngayon. That is a symptom of a dying empire. Gusto magkagyera kahit hindi manalo-nalo, talo sa Vietnam, talo sa Afghanistan, talo sa Iraq, ngayon talo sa Iran. Gusto pa nila makipagyera sa Russia at saka sa China. Sabi ko nga noon, kahit dito sa Indo-Pacific, marami na silang simulation na pag nagkagyera sila sa China, talo sila. Pero bakit gusto pa rin nilang ituloy? Para lang ma-disrupt ang economic progress in this region. Para lang masira ang ekonomiya. Ganon. Kasi hindi nila matanggap na hindi na sila number one. Pero the collapse is inevitable, lalo na ngayon na almost zero na yung strategic oil reserves nila. Umakyat na yung presyo ng gasolina dahil sa giyera sa Iran. Maraming Amerikan naghihirap. Kaya ngayon, August, next month, September, simula na ng autumn, no, the fall. And together with that, the season of fall, I believe America and many Western countries will also fall. Kaya abangan natin. This is an exciting times.